Okay, magandang hapon po sa bawat isa sa atin muli. Pinagpalang araw sa bawat isa. Ngayon po ay unang araw po ng buwan ng Pebrero 2025. February 1st, year 2025. Okay. Maraming salamat po sa Panginoon sapagkat isang buwan na naman po ang ibinigay niya po sa atin. Tayo po ay kanyang patuloy na pinagpapala, patuloy na iniingatan, ginagabayan at patuloy po niyang pinoproteksyonan. Salamat po, napakabuti ng Diyos sa atin. Alam po niyo sa bawat sa mga ganitong pagkakataon, napakarami po nating dapat na maipagpasalamat sa Diyos. Yung pong mga biyaya niya sa atin, yung pong pagpapala po niya sa atin, pag-iingat niya sa bawat araw na magdaan. Yung pa lamang pong paggising natin sa bawat umaga ay isa ng napakalaking biyaya, pagpapala na dapat po nating maipagpasalamat sa Diyos. Amen. At sa ganito po ay marami po tayong muli na maipapanalangin. Talagang marami pong mga dahilan na tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Okay, tayo po bago po tayo magpasimula sa gawain, tayo po ay pasimandaling magbigay parangal sa ating Diyos sa pamagitan po ng ating pananalangin. Muli o Diyos, kami po ay lumalapit, nagpupuri, sumasamba, dinadakila ka namin. Diyos na manlilikha, lumalang po sa amin. Lumikha sa lahat ng bagay na mga nasa lupa, nasa langit at sa mga katubigan, o Diyos. Pinupuri ka po, Panginoon. Ama, salamat po sa patuloy mong proteksyon sa bawat sa amin, o God. Sa mga sambahayan na aming nire-representa, Panginoon, sa lahat po, Panginoon, ng mga nakikinig, nanonood, sumusubaybay sa programa ito. Ganon din po sa mga technical director na kasama ko dito po sa radio station, o God, Lord. Pagpalain mo po sila, o Diyos, ingatan mo po sila, gabayan mo, patnubayan mo, Panginoon. Siya nga po, o Diyos, Ama, ikaw po ang aming patuloy na pinaparangalan. Diyos, minsan pa po, itinataas po namin sa dakilang pangalan, ang pagpapasalamat, o Diyos, sa isang buwan na naman po ang nakalipas sa taong 2025, o Diyos. Ama, salamat po na patuloy mo po kaming pinagtitiyagaan, patuloy mo po kaming binibiyayaan. Diyos, marami po kaming dahilan para ikaw ay pasalamatan po namin. Ama, salamat po, o Diyos, sa kagalingan sa mga karamdaman, Panginoon, na aming itinaas sa iyo, na ito, o Diyos, ay patuloy pong iyong tinutugon. Ama, sa pagkakataon po ito, Panginoon, meron pong mga kapatid po namin, si Lito Tuason, si Ruben Junior Tuason. Mayroon po silang karamdaman, Ama, mayroon po diabetes, mayroon pong wound infection, o God. Lord, ganun din po si Brother Bert Sanggalang, Panginoon, prostate cancer, o Diyos. Ama, kagalingan po para sa kanila, o God. Lord, ganun din po yung pong anak ni Net Mariano, o God. Ama, na siya po ay na-diagnose na mayroong appendix, o God. Diyos, inilalapit po namin sa iyo, Diyos, na huwag mo na po, Panginoon, ipahintulot na dumaan po sa ilalim ng mga operasyon ang batang ito, o Diyos. Ama, ngayon pa lamang po, tunawin mo, lusawin mo, o Diyos, ang nagiging sanhi ng karamdaman ng appendicitis na ito. Sa iyo po, Panginoon, ang aming pag-asa. Diyos, ganon din po, tinataas po namin sa dakilang pangalan ang mga kapatid po namin na patuloy po na bumibiyahe sa mga pagkakataon ito. Sila po, o Diyos, na malayo po sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga sambahayan. Ang pag-iingat mo, proteksyon mo ay patuloy po nilang maranasan. Diyos, sa bawat sandali ng kanilang pagtatrabaho, ikaw po ang kanilang maaalala, mabigyan karangalan at mabigyan ng kapurihan. Diyos, sa pagkakataong ito, tinataas ko po sa dakilang pangalan, Ama, ang pag-aaral po ng isang bahagi ng iyong salita, o Diyos, dito po sa Bayong Banal na Aklat. Ama, tulungan mo po ako, gabayan mo po ako. Ilagay mo po sa aking mga labi ang mga salita, ang mga kataga na kailangan po na marinig ng aking mga kapatid. Kailangan po na aking maipahayag, o Diyos, para po, Ama, mapag-unawa ng mararami po sa amin, at Diyos, maging dahil po na lalong tumibay, tumatag, lumalim ang aming pananampalataya, pagkakilala sa iyo.
Diyos, purihin ka, sambahin ka, dakilain ka, sa pangalan po na imbugtong na anak na si Kristo Jesus, sa presensya at kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen at amen. 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 Ngayon po sa ating pong pag-aaral, ang ating pong pag-aaral ngayon ay nakatala dito po. Ang basihan po ng ating pag-aaral ngayon ay dito po sa aklat po ni Propeta Daniel. Ang aklat po, ang ating pong pag-aaralan ngayon ay nakatala po din sa We Will Journey. We will journey from chapter 1 hanggang pong doon sa chapter 4 ng aklat po ni Daniel. Dito po sa chapter 1 ng aklat po ni Daniel. Daniel chapter 1. Dito po makikita po natin dito na itong Haring Nabucodonosor ay nabihag po niya ang Jerusalem po sa pangunguna po ni Haring Joachim. So po, ito po ay kanyang nabihag, kumbaga nakubkob. At sa kanyang pagkubkob doon, mayroon po siyang pinapili yung doon sa mga ano bang tawag doon, mga bihag. Ano po, pinapili po niya yung kanyang chief of staff na piliin yung mga makikisig, may talino, may karunungan, may kaalaman na mga Israelita, at yun ay hindi papatayin. Kailangan po yun ay kanyang ihiwalay at pakakainin po niya yan. Ang mga bihag po na ito, pakakainin po ito ng pagkain na galing po sa mesa ng hari. Ngayon, ganun din po, pati yung inumin. So kung ano po yung kinakain ng hari, ganun din po yung kakainin nila. At kung ano po yung iniinom ng hari, ganun din po yung papainom sa kanila. So ilang po sa mga ito ay sila Meshach, Shadrach, at Abednego. Yung po ay pangalan ng mga Babylonian names na ibinigay po sa mga Israelita. Pero ang mga ano po ay binigyan po sila ay mga ano po. Ito po ang pangalan ng mga Israelita na binigyan ng bagong pangalan. Ito po ay sina Daniel, si Ananias, Misael at Azarias. Ngayon, yung pong pangalan po ni Daniel, ito po ay binigyan ng pangalan na isa po ay binigyan ng pangalan ng Caldeo, no? Chaldeans, hindi po yung kaldero. Chaldeans po. Chaldeans, ang pangalan po niya sa Chaldeans ay Belteshazzar. Tapos po, itong si Ananias ay binigyan pangalan na Shadrach. Ano po? Tapos itong si Meshach ay bigyan po ng Misael, at Abednego naman po ang ibinigay kay Azarias. So, ang pangalan po ng apat ng mga Israelita na napili ay si Daniel, Azarias, Ananias, at saka si Misael, na binigyan po ng pangalan Belteshazzar, Meshach, Shadrach, at Abednego. Ngayon po, sa kalang pagkahuli, no po, dito po sa chapter 1, ito pong si Haring Nabucodonosor. Siya po ay nagpagawa ng ribultong ginto na ang taas po ay 90 talampakan at ang lapad po nito ay 90 talampakan. 90 feet by 9 feet. Yung pong taas ay 90 feet at yung lapad ay 9 feet. So yung pong pinagawang ribulto na ito po ay kahawig niya. Sumisimbolo sa pagiging hari ni Nabucodonosor. So, yung pong ipinatayo o ipinagawa niyang ribultong ginto, inatasan niya, gumawa po siya ng kautusan na lahat po ng tao ay sasamba, yuyuko, maglilingkod doon sa ribulto pag nakarinig po sila ng tunog ng mga plauta o nung anuman po na mga instrumentong ginagamit po sa pantugtog. Pag dumating po yung oras na may tutugtog, maski na po anong oras, ang ganun lang ginagawa, sila po ay kailangan tumigil at sila po ay sasamba doon sa rebulto. Ngayon, ganun po ang ginawa niya. Talagang itinaas po niya ang sarili niya.
Ano po? Ipinakataas-taas po niya ang sarili niya sapagkat lahat po ng mga kaharian doon sa panahon na iyon ay nasakop na po, nakubkob na, nabihag na po ni Haring Nabucodonosor. O sa English po ay Nebuchadnezzar. Ano po? Ngayon, doon po dahil siya po ay naging makapangyarihan, talagang tumaas po ang kanyang pagkakilala, ang kanyang pagtitiwala sa kanyang sarili. Ito po ay ang tinatawag na pride. So, ang gusto niya, siya lang ang magaling, siya ang matalino, siya ang pupurihin, siya ang sasambahin, siya ang kikilalanin. Sapagkat lahat ng tao ay sa kanya po nakasandal sa kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan sa pagkain nila, sa kanya nang gagaling sapagkat ang kanyang kaharian ay siya. Doon nang gagaling ang lahat ng mga pagkain at lahat ng mga pangangailangan doon po sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Ngayon, doon po sa kwento ng buhay dito sa aklat po ni Propeta Daniel. Mayroon pong mga panaginip itong ito pong si Haring Nabucodonosor na yung rebultong ginto ay unti-unting nawasak. Ito po ay unti-unting nawasak. Ito po ay kumbaga nakita po, hindi po ito maipaliwanag ng mga enkantador, mga magician, yung po lahat ng mga nandun sa paligid ni Nabucodonosor. Ngayon, pero ito pong si Daniel, itong si Belteshazzar, ito po ay pinagpala ng Diyos. Siya po ay nakapagpapaliwanag ng mga panaginip. At ang panaginip po niya ni Haring Belteshazzar, ni Haring Nabucodonosor, ay kanyang ipinaliwanag kung ano po ang ibig sabihin na yung malaking rebulto ay bumagsak na unti-unting nadurog. Ang sabi po ni Daniel sa kanya, iyan po ang kaharian na inyong pinangahawakan. Yan po ay sumisimbolo sa inyo na kayo po ay unti-unting ibababa ng Diyos. So itong si Nabucodonosor, siya po ay tunay na nagbilib, naniwala at tiningala niya itong si Daniel. Imbes na ang Diyos na nagbigay ng talino ang kanyang pupurihin. Ang sabi nga po niya dito sa verse chapter 2. Dito po sa chapter 2 ay yung your God is great. Ang sabi po niya doon. Pero ang kanyang punto doon ay si Daniel pa rin ang kanyang binibigyan na ang kanyang pinupuri. Ngayon po, sa paglipas po ng mga panahon, yun po ay pride. Pride. Yun po ay pride. So dumating po yung panahon na muli pong naginip itong si Belteshazzar. Itong si Nabucodonosor. At ito naman po ay patungkol po sa mga darating na panahon, yung paghihirap, pagiging masagana doon sa panahon po na iyon, 7 years na prosperity and 7 years na taggutom. Pinaliwanag din po yan ni Daniel. So lalo pong naniwala itong si Nabucodonosor kay Daniel at ito po ay kanyang itinaas pa ng pwesto. Ngayon, ang ating pong pag-aaral ngayon ay binigyan ko po ng titulo na Pride and Humility. Pride and Humility. Sapagkat dito po makikita natin na ang nangyayari o pinapakita dito po sa kwento, dito sa aklat po ng Daniel, ay yung pride po ni Nabucodonosor sapagkat siya ang makapangyarihan. So, ang alam niya, siya ang masusunod, siya ang makapangyayari sa lahat ng mga panahon. Pride and humility. Alam po ninyo, yung pride, ito po ang naging dahilan ng pagbagsak ni Satanas. Ito po, Lucifer po ang pangalan niya bago pa po siya ibinagsak bago pa po siya bibinagsak ng Diyos sa lupa. Siya po ay si Lucifer. Siya po ang pinaka makapangyarihan, pinakamagaling, pinakamaganda,
kumbaga siya ang mayroong pinakamagandang katangian sa lahat ng anghel na nilikha o nilalang ng Diyos. Pero po dahil sa pride nitong si Lucifer, ninais po niya. Ito po ay nakasulat din po sa aklat po ni Isaiah chapter 14. Ito po, doon po ay nakikita na ang sabi doon, ikaw na tala sa umaga ay ibinagsak sa lupa. No? Yun po ang sinasabi doon. Ikaw na tala sa umaga ay ibinagsak sa lupa. Ikaw na nagpabagsak sa mga maraming kaharian ay ibinagsak sa lupa. Yun po yung mga doon. Sapagkat ikaw ay nagnais na lampasan mo o ikaw ay tumungtong sa mas mataas na kalalagayan at sinasabi mo sa iyong sarili na papantayan mo ang Diyos sa kanyang kapangyarihan. Ito po ang naging dahilan ng pagbagsak ni Lucifer na naging Satanas. Sapagkat ninais po niya, inisip po niya, hiningad po niya na lampasan pa ang kapangyarihan ng Diyos, ang Diyos na lumalang lumikha sa kanya. Sinabi niya sa kanya sarili, ako ay pupunta doon sa pinakamataas na lugar at lalampasan ko ang katangian ng Diyos. Doon po yung po ang kinabagsak ni Lucifer. Kaibigan ko, maski na po gaano tayo kaganda, maski na po gaano tayo kagwapo, maski na gaano tayo ka-successful, maski na gaano tayo kagaling, maski na gaano tayo katalino, maski na gaano tayo kayaman, wala tayong dahilan upang tayo ay magmalaki sa ating Diyos. Sapagkat ang lahat po ng iyan na ating tinatangkilik, lahat po ng nasa sa atin, iyan po ay galing sa Diyos. Wala po tayong pwedeng maipagmalaki sa Diyos. Sapagkat ultimo, itong hangin na ating hinihinga, yan po ay nagbibigay ng Diyos sa atin. Wala po iyang bayad. Ibinigay po niyan ng Diyos sa atin. Itong si Satanas, ibinigay na ang lahat sa kanya na siya ang mamamahala sa lahat dito sa mundong ito. Pero hinangad pa niya yung malampasan ang Diyos. Walang contentment. Yun po ang nangyari sa kanya. Yung pride niya. Akala niya dahil siya ay binigyan ng ganung talino katangian ay kaya na niyang lampasan ang Diyos na lumalang sa kanya. Pride ang nagpabagsak sa kanya. At sa kanyang pagbagsak sa lupa na ibinagsak siya ng Diyos, nagdala siya ng maraming anghel. Ano po? Maraming anghel ang nadaya ni itong si Lucifer. Ano po? Doon po sa Hardin ng Eden. Ano po? Doon po sa Hardin ng Eden, dito po sa Genesis. Pride din po ang nagpabagsak kay Eva at Adan. Bakit po pride? Papaanong pride? Hindi ba ang sabi na nagkasala sila dahil sa kinain nila yung prutas nung puno nung nagbibigay ng talino at ng kaalaman? Yun po ang dahilan Pero yung pride po ang dahilan kung bakit sila ay itinaboy ng Diyos sa halamanan ng Eden. Bakit po? Kasi po, nung dumating yung araw na ang Diyos ay bumaba sa hardin upang siya po ay makipag-usap, makipagkwentuhan, makipag-fellowship kay Eva at kay Adan, nagtago itong dalawa. Tinawag sila ng Diyos. Nagtago sila. Kaibigan ko, maraming panahon na po na ang Diyos ay tinatawag tayo. Tinatawag ka, tinatawag kayo ng Diyos. Ang gusto ng Diyos
ay makipag-fellowship sa inyo. Ang gusto ng Diyos ay makipag-usap sa inyo. Hindi natin kailangan marinig ng audible ang kanyang tinig. Ang gusto ng Diyos, kinakausap po natin siya sa pamamagitan po iyan ng pagbabasa ng kanyang salita at ng ating pananalangin. Pag tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, siya po ang nagsasalita sa atin. Yan po ang kaparaanan ng Diyos na siya po ay nakikipag-fellowship sa atin. At pag tayo po ay nananalangin, tayo naman po ang nagsasalita sa Diyos. Ang Diyos ang siyang nakikinig sa atin. That is how it is. Ano po? Tayo po ay nakikipagkomunikasyon sa Diyos sa pamamagitan po ng pananalangin at ang Diyos ay nakikipagkomunikasyon, nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan po ng mga salita niya dito po sa banal na aklat, ang Biblia. Yung pong pride, yun po ang nagiging dahilan kung bakit ang tao, marami po sa mga tao, ang hindi nagagawa na sila ay manalangin, magbasa ng Biblia. Pupunta sa church. Ano pupunta ako sa church? Makikita ako. Nung nagka-office mate ko, nandoon ako, nagpipray ako, nakataas yung kamay ko, nakakahiya. Pride. Magbabasa ako ng Biblia? Samantalang ang dami ng mga libro na magaganda dyan na babasahin ko Bible, makikita ako nung best friend ko. Sasabihin sa Bible ang binabasa mo. Kaibigan ko, ewan ko nga po ba, bakit? Po? Kinakahiya ng mga tao na dalhin ang Biblia na ito ay makita ng kanyang mga kaibigan na ito ay binabasa. Wala kang makikita. Pansinin po ninyo. Maski na po na nandiyan sa mall, nandoon sa mall, nandoon sa mga beach, nandoon sa mga resort, nandoon sa mga pasyal, wala kang makikita. Bihirang-bihira po. Ang makikita mo na sila ay mayroong bit-bit na Biblia. Minsan makikita mo doon, nandoon sa resort, nandoon sa mall, pagkakain, hindi man lang magsabi na, Lord, thank you po sa mga blessings, sa mga biyayang ito na sa aming harapan. Salamat po, O Diyos, sa mga pinagsasalusaluhan naming ito, O Diyos. Ama, salamat po na kami po ay iyong iningatan, O Diyos, sa pagpunta po namin dito sa lugar na ito. Diyos, salamat po, Panginoon, na ikaw po ang nag-provide ng lahat ng aming mga pangangailangan sa pang-araw-araw na buhay. That is how we can fellowship with God. Pero bakit po? Nakakalungkot. Bihirang-bihira ang merong kang makita sa mga mall na mayroong nagdala-dalang Biblia yung mga tao. Bihirang-bihira ang merong kang makita na nasa mall ay nagbabasa ng Biblia. Alam po niyo, pag meron ka nakita na nandoon sa mall na mayroong Biblia na nagbabasa, pastor po iyan. Evangelist po iyan. Naglilingkod po sa Diyos. Bakit nga ba ganoon? Kung sino lang po yung mga tumatayo doon sa harapan, kung sino lang po yung mga tumatayo doon sa pulpito, sila lamang po ba may ang dapat magdala ng Bible? Hindi po, kailangan po lahat tayo. Ang sabi nga po sa Biblia Revelation chapter 1 verse 3. Mapalad ang bumabasa, nakikinig sa mga nakasulat dito at tumutupad. Sabi po ng Biblia, mapalad. Po. Kaya lang yung pride Yung pride po ang nag-aano sa atin ang pumipigil sa atin. Nahiya ako Can you imagine? I will bring the Bible and will read it doon sa mall? Habang ako nandun sa mall, habang ako ay nakaupo doon, magbabasa ako Bible. Po ang pride natin. Pride. Po. Ganyan po yung kinabagsak ni Eva at saka ni Adan.
Nagtago sila. Bakit? May kasalanan na nga sila eh. Bakit sila nagtago? Ayaw nilang harapin yung katotohanan na sila ay nagkasala. Kapatid ko, harapin po natin, tanggapin po natin na tayo po ay nagkasala, nagkulang, nagkamali, nagbigay ng sama ng loob, hinanakit sa Diyos. Yung iba sasabihin, mabait naman ako, wala naman akong pinipirwisyo, hindi naman ako nanggugulo, hindi naman ako masamang tao. Yes, that's good. That's good. Pero hindi po 'yun ang dahilan eh. Hindi po 'yun ang acceptable na ng Diyos sa atin eh. Sabi po dito sa Biblia, mapalad ang bumabasa, nakikinig, tumutupad ng mga nandirito. That is how. Yun po ay pinapakita po, pag ito po ay ating binabasa, ipinapakita po natin sa Diyos yung ating kababaan. That is humility. Yung pong pride, yung ayaw nating magbasa eh. Yung pong pride, yung ayaw nating mag-pray. Nahiya ako, makikita nila ako, nagpe-pray ako, nandiyan ako, kakain lang ako, magpe-pray pa ako. Aalis lang ako ng bahay, magpe-pray pa ako. Matutulog lang ako, magpe-pray pa ako. Yes, we have to. Pag tayo po ay nagpe-pray, we talk to God. No? Yung po ang kababaang loob. No? That is humility. Ipinapakita po natin sa Diyos na tayo po ay nagpapasakop sa Kanya. We submit ourselves to God. Lord, nandito po ako. Diyos, matutulog po ako. Bantayan mo po ako, Diyos, sa aking pagtulog, sa aking pag-ibig. Ama, bukas po na ako ay magigising. Bukas, that's faith. Bukas po na ako ay magigising. That is faith. Okay. Yun po, hindi natin alam yun eh. Yung matutulog ka, pero iniisip mo bukas magigising ako na maaga. That is faith. Yung iba matutulog ka, tapos isa-set mo yung alarm clock. Ano po yan? That is belief. I believe na sa ganitong oras, ako ay magigising. I have faith na bukas, babangon pa ako. Ang Diyos po ang may bigay sa atin yan. Ang Diyos ang nagpapala sa atin sa mga. That is faith. That is belief. That is, in short, humility. Magpasakop po tayo sa Diyos. Huwag po tayong tumulan sa ating mga ninuno. Kaya nga po pinalayas sila doon sa halamanan ng Eden. Dahil sa pride. Sa palagay po nyo, nung tinawag sila ng Diyos, kung sila po ay lumapit, hindi sila nagtago, hindi po sila palalayasin ng Diyos. Ang gusto lang naman ng Diyos, makipag-usap sila, tanggapin nila, acknowledge nila yung kanilang mali. Hindi, tinago pa eh. That's pride. Pero kung ikaw ay tatanggap ng iyong kamalian, kasalanan, pagkukulang at pagsalansal sa Diyos, that is humility. Wala pong masama kung tatanggapin po natin, sasabihin natin sa Diyos, Diyos, Panginoon, nagkasala po ako. That is mas ano pa nga yun eh. Mas maganda pa nga yun. I call it, mas courageous yun, mas matapang yung nagsasabi na, Diyos, nagkasala po ako. Kaysa dun sa tinatago mo ang kasalanan mo. Humility. Ano po ninyo, hindi naman po saan. Ang ating Panginoong Jesucristo nga po eh. Ang ating Panginoong Jesucristo. No? Doon po sa aklat po ng mga taga-Pilipos, Philippians chapter 2, pasimula sa verse 6 hanggang sa verse 8. Ang nakasulat po doon, ano po, basahin nga po saan. Mas maganda po kung dito sa English natin babasahin. Philippians chapter 2, ito po babasahin ko sa English kasi po mas maganda kung sa English natin babasahin. Pero pag kung gusto po ninyo, basahin natin din sa English. Chapter 2 verse 6. Umpisahan po natin sa chapter 2 verse 6 na aklat po ng mga Pilipos. Okay. Philippians chapter 2 verse 6, ganito po ang sinasabi. Okay. Umpisahan ko na po dun sa verse 5. Okay. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Verse 6.
who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in a fashion as a man, he humbled himself. Nagpakababa po siya. Ano po? Nagpakababa po siya. Dito po sa aklat po ng dito po sa Tagalog natin basahin. Ano po? Pilipos, Kabanatang 2, talatang 6. Ganito po ang sinasabi. Salamat po sa Diyos. Okay, basahin po natin pasimula sa talatang 5. Dahil sa inyong tulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo, mula nang ako'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Philippians chapter 2. Chapter 2. Chapter 1 po yung binabasa ko. Chapter 2, verse 5 ang pasimula. Okay, ganito po ang sinasabi. Magpakababa kayo katulad ni Kristo Jesus. Ito po ang ganda Sa pasimula pa lang, magpakababa kayo katulad ni Kristo Jesus. Verse 6, kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitiwan ang karapatan niyang ito at mamuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Kita po ninyo kung gaano kababa ang pinuntahan ng ating Diyos, ng ating Panginoon. Diyos siya. Iniwanan niya ang karangalan niya dun sa langit. Hindi niya ipinilit yung maging kapantay ng Diyos. Kundi bagkus hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos at namuhay siya katulad ng isang karaniwang tao. Nagpakababa siya. Kaibigan ko, minsan marami, hindi po isa Yumaman lang ng konti Umangat-angat lang ng konti yung buhay. Ang taas na ng lipat, ang taas na ng ere. Alam po ninyo, nakakahiya. Ito po, totoong nangyari to. Doon po sa sa akin mismo ako mismo naka-witness. Yung pong isang tao na dahil ang trabaho niya ay ganito lang. Ganito lang kababa yung isang tao. At mayroong isang tao na yung buhay niya ay medyo angat-angat. Itong tao na ito, alam po ninyo, ito pong tao na ito na nasa baba, minura-mura po niya sa napakaraming tao. Minura-mura po niya sa napakaraming tao, yung tao na ito. Pinagsabihan po niya ng masakit. At hindi lamang po yun, binantaan pa niya. Ano lang naman Okay, diretsuhin ko na. Yung punta na ito ay security guard. Security guard. Sinita siya dahil meron siyang violation. Yan po. Pinuntahan niya sa opisina itong security guard. Minura-mura niya doon sa opisina. Binantaan niya. Pinagsalitaan niya ng masakit. Itong tao nito medyo nakaangat ng konti yung buhay. Sabi ko nga po, ako nga mismo Ako nga po mismo nagsalita Sino ka na magsasalita sa taong iyan? Naku mo siya ay nandiyan sa ganyang level ng pamumuhay. Mayroon ka ng lakas na loob na murahin siya. Mayroon ka ng lakas na loob na siya ay iyong pagbantaan. Kaibigan ko, huwag po tayong magpapakataas. Ibababa po tayo ng Diyos. Ibabagsak ka ng Diyos. Itong si Lucifer ay ibinagsak niya. Itong si Eva at saka si Adan ay pinalayas niya sa halabanan ng Eden. Kaibigan, sino ka para hindi ka palayasin ng Diyos sa iyo? Okay. Ito pong si Haring Nabucodonosor. Dito po sa chapter 4.
Dito po sa chapter 4, dahil itong si Haring Nabucodonosor, doon po sa Daniel chapter 4, dahil pinakataas-taas po niya yung kanyang sarili niya. No? Hindi niya kinikilala, hindi po niya binigyan papuri ang Diyos. Ang sabi po niya, basahin ko po yung ano. Meron po siyang binanggit dito na talaga namang okay, praise God. Ano po? Dito po. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dito po sa chapter 4, verse 28. Yung pong binabanggit ko sa inyo kanina na ipinaliwanag ni Daniel yung panaginip ni Nabucodonosor na yung ribultong ginto ito ay giniba ng Diyos sa kanyang panaginip. Po. Pero hindi po siya naniniwala. Dito po sa verse 28 po ng aklat ni Daniel, ito po ay nakasulat. Lahat ng ito ay naganap sa buhay ni Haring Nabucodonosor. Nakalipas ang 12 buwan mula nang ipaliwanag ni Daniel ang panaginip, minsan siya'y namamasyal sa hardin sa bubong ng palasyo. Si Nabucodonosor po namamasyal doon po sa bubong ng palasyo. Verse 30, sinabi niya, talagang dakila na ang Babylonia, yung pong kanyang nasasakupan. Talagang dakila na ang Babylonia. Ako ang nagtindig nito upang gawing punong lungsod at maging sagisag ng aking karangalan at kapangyarihan. Ang lahat po ng punto ng mga salta dito, akin! Ano po? Ako ang nagtindig upang gawing punong lungsod at sagisag ng aking karangalan. Ako ang nagtindig para sa aking karangalan. Yun po ang nakasulat dito. Verse 31, hindi pa siya halos natatapos sa pagsasalita. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Haring Nabucodonosor, pakinggan mo ito. Alisin na sa iyo ang kaharian, ipagtatabuyan ka sa parang at doon maninirahan. Kasama ng mga hayop damo ang kakanin mo. 7 taon kang mananatili sa gayong kalagayan. Kaibigan ko, pansinin mo. Huwag na pinungan. Itong buhay po ni Haring Nabucodonosor, masyado lang tinaas yung sarili niya. Masyado siyang, yung pong tinatawag na, glory to me. Ano? Me, ako, akin. Yung po yung tinatawag ko na glory to me. Me, ako, akin. Lahat sa kanya. Ito po sila sabi niya dakila na ang Babylonia. Ako ang nagtindig nito para sa aking karangalan. Kaibigan ko, hindi ko mo tumaas-taas ang taas ng iyong pamumuhay. Napakataas na ng ere mo, napakalaki na ng ulo mo. Hindi ka na tumutungtong sa lupa. Hindi mo na kinikilala ang Diyos. You do not acknowledge the presence of God in your life. Kaibigan ko, kung ganyan ang buhay mo, darating ang araw na itatakwil ka rin ng Diyos. Habang maaga pa, habang may panahon pa, acknowledge God. Mahirap, kapatid po. Itong si Haring Nabucodonosor, ano po nangyari sa kanya? Pinagtabuyan siya. Ang sabi po niya, maninirahan ka doon sa ano, ang kakainin mo ay damo. Marami pong mayaman. Ewan ko ba? Marami pong mayaman na sobrang taas, sa sobrang taas po ng kanilang lipad, ay ibinagsak ng Diyos. Na ngayon, dating mayaman, ngayon nakikita mo namamalimos. Dito na lang po sa atin. Dating mga sikat na mga artista, dating mga sikat na mga celebrity, nasaan sila ngayon? Nakikita mo na, kumbaga sa Amerika, sila yung mga homeless. Ano po? Yung mga mayayaman dati na kinikilala, tinitingala, hirap na hirap. Yung mga popular na mga artista, bakit po? Masyado sila naging mataas. Salamat sa Panginoon, meron pang natitira. Na kung talaga na magpasalamat sa Diyos, ay ganun at ganun na lang. Yes.
Kaibigan ko, pag ikaw ay nagpapasalamat sa Diyos, huwag yung pakitang tao lang. No? Huwag yung bukang bibig lang. Dapat pag ikaw ay nagpapasalamat sa Diyos, yung pride, wala yung pride. Wala yung pride. Panginoon, ano ba kung nakikita ka na ikaw ay nakaluhod, ikaw ay nananalangin sa Diyos, tumatawag sa Diyos, yung tinataas mo ang kamay mo para nagpupuri ka sa Diyos, yung ikaw ay pumapalakpak, ikaw ay umaawit, nagsasalita, nagsasabi ng Amen sa mga salita na narinig mo na ipinangangaral sa pulpito. Kaibigan ko, try to acknowledge God. Ibaba mo yung pride mo. Maging humble ka. Itong si Haring Nabucodonosor, 7 years po niyang naranasan yon na siya po ay kumain. Ano po? Kumain po ng damo. Ano po? Kumain po siya ng damo. Nakisama po siya dun sa mga hayop. Doon po ang doon po yung kanyang yung po ang sinabi sa kanya, 7 years. Basahin po natin ulit. Ano po? Hindi pa siya halos. Binasa ko po ulit yung chapter 4 verse 31. Hindi pa siya halos natapos sa pagsasalta. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Haring Nabucodonosor, pakinggan mo ito. Okay, kaibigan ko, kung ikaw ay isang napakataas ang pride, ilagay mo ang pangalan mo dito. Imbis na Haring Nabucodonosor, ang pangalan mo ay ilagay mo. Banggitin mo. Haring, kung anong pangalan mo na ikaw ay napakataas ng ere, mataas ang pride. Haring Nabucodonosor, pakinggan mo ito. Aalisin na sa iyo ang kaharian. Aalisin ka na sa iyong tahanan, tatanggalin ka sa iyong trabaho, aalisin ang lahat ng iyong mga kayamanan. Ganun po ang ibig sabihin niyan. Ipagtatabuyan ka sa parang. Ito po yung mga sinasabi ko na mga celebrity. Ipagtatabuyan ka sa parang at doon maninirahan yung mga homeless kasama ng mga hayop. Damo ang kakanin mo. 7 taon kang mananatili sa gayong kalagayan hanggang sa kilalanin mong nasa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang kaharian ng mga tao. Ito'y ano po sabi nito? Ang kapangyarihan ng Diyos ay higit pa sa kapangyarihan ng mga tao. Pinalaya si Haring Nabucodonosor. Kumain siyang damo. Nandoon siya doon sa parang. Kumbaga, nandoon siya sa bukid. Doon siya tumira. Doon siya tumira. Gusto mo ba yun, kaibigan ko? Alalahanin mo, isipin mo kung gaano mo kamahal ang iyong asawa, ang iyong mga anak. Tapos ganito ang mangyayari sa iyo, ipagtatabuyan ka ng Diyos. Paalisin ng Diyos sa iyo ang lahat ng mga karangyaan na yung hindi ko mawari kung paano pag ito ay nangyari sa isang tao. Pansinin po natin, pansinin po ninyo, bakit minsan mayroong napakabigat na sitwasyon sa pamumuhay mo? Bakit minsan mayroong mga problema na napakadaling solusyonan pero pagdating sa iyo ay napakabigat, napakahirap? Bakit pagdating may mga problema na napakadali, para pagdating sa iyo talaga namang hirap na hirap kang solusyonan ito? Sapagkat napakataas ng pride mo, matuto ka magpakababa. Ang ating Panginoong sa Kristo, hindi niya ipinilit na siya ay manatili sa level ng Diyos. Hinubad niya, kusa niyang hinubad ang kanyang pagiging Diyos at nanirahan bilang isang karaniwang tao. Siya mismo, Diyos, nagpakababa siya. Tayo po, mga kaibigan ko, ito lang po ang ating magagawa. Yung pride, tanggalin po natin. Humility, magpakababa tayo. Be humble enough sa harapan ng Diyos, sa harapan po ng ating mga mahal sa buhay, sa harapan po ng ating komunidad, sa harapan po ng ibang mga tao. Maski na, wag yung humble ka lang pag ikaw ay nandoon sa church. No.
Dapat mas ginasaan ka. Ikaw ay maging modelo, ikaw ay maging isang ehemplo ng isang tunay na naglilingkod sa Diyos, isang mayroong mababang loob. Amen. Sabihin ko po sa inyo, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos. Sa mga alam po niyo pag mga ganito, yung mga pag ikaw ay mayroong kababaan na loob, ang daling kausapin ang Diyos. Ang daling lumapit sa Diyos. Yes, kasi alam ng Diyos kung anong kailangan mo. Yung ikaw ay lagi nagpapasakop sa Kanya. So pag ikaw ay lumalapit sa Kanya, kumbaga hindi ka pa nagsasalita, ang katugunan ay nandiyan na. Ang katugunan ay nandiyan na. Dito rin po sa aklat po ni Propeta Daniel. Dito po yan sa chapter 10. Okay. Thank you, Lord. Daniel chapter 10 verse 10. Okay, ganito po. Walang ano-ano may humawak sa akin at ako ay itinindig. Sinabi niya, Daniel, okay, papalitan ko po ang pangalan. Pangalan ko, ikaw na nanonood, ikaw na nakikinig, ikaw na sumusubaybay, palitan mo ang pangalan nito. Ako po, ang ilalagay kong pangalan ay Gilbert. Ganito, Gilbert, lubos na kinalulugdan ng Diyos. Salamat po, Panginoon. Tumindig ka at pakinggan mong mabuti itong sasabihin ko. Sinugo ako, ang anghel po ng Diyos na nagsasalita rito. Sinugo ako para sabihin ito sa iyo. Tumayo naman ako, bagamat ako ay nanginginig. Nanginginig ako sa takot. Verse 12, sinabi pa niya sa akin, huwag kang matakot pagkat mula nang ilagat mo sa Diyos ang iyong isipan at magpakababa sa kanyang paningin, dininig na ang iyong dalangin. Naparito nga akong taglay ang katugunan. Ano po ang sinasabi rito? Magmula nang magpakababa ka sa harapan ng Diyos. Ang sabi po ng anghel ng Diyos kay Daniel, magmula nang magpakababa ka sa harapan ng Diyos. Doon po sa English, ang sinasabi po doon ay, on the first day that you prayed to God, God answered your prayer. Tinugon na ng Diyos ang panalangin ni Daniel sa unang araw pa lang ng kanyang paglapit sa Kanya. Bakit? Kasi nagpakababa itong si Daniel. Pag ikaw ay mayroong kababaan, nagpakita ka ng kababaan sa harapan ng Diyos, ang iyong panalangin sa umpisa pa lang ng iyong panalangin, ito ay tinutugon na ng Diyos. Amen. Gusto mo tugunin ng Diyos ang iyong mga panalangin, ang iyong mga dalangin, ang iyong mga kahilingan, gusto mo ba ito ay magkaroon ng katugunan? Ang pag-iingat, protection, gabay sa iyong sambayan, sa iyong asawa, sa iyong mga anak, gusto mo tugunin ng Diyos? Magpakababa ka. Daniel chapter 10 verse 10, ang sabi po, sa unang araw pa lamang ng iyong pananalangin ay dininig na ng Diyos. Dininig na ng Diyos ang iyong mga kahilingan. Kaibigan ko, walang mahirap pagdating sa Diyos. Walang seremonyas, walang gastos, walang kailangan, walang mga requirements. Kailangan meron kang hindi po sa iba na kailangan meron kang ganito, meron kang gano'n, meron kang ganyan. Dapat ganito ka, dapat graduate ka ng ganyan, dapat may experience. Hindi po, pagdating sa Diyos, hindi. Magpakababa lang po tayo. Magpasakop tayo sa Diyos. Sumunod tayo sa kanyang mga salita. At tiyak tayo po ay kanyang didinggin sa ating panalangin. Sa unang araw pa lang ng ating panalangin. Sa unang buka pa lang ng ating bibig. Ang katugunan sa ating mga dalangin ay nandiyan na pride and humility. Tanggalin po natin yung pride. Yung humility, ang itatakpo natin, ilagay po natin sa ating puso, sa ating damdamin. At tiyak ang Diyos ang siyang tutugon sa atin. Amen. Tayo po ay dumalangin sa Diyos. Panginoon, salamat po. Ama, napakabuting po sa bawat sa amin. Lord, salamat po sa mensaheng ipinagkatiwala mo po sa amin sa araw na ito, O Diyos Ama. Ang pride and humility, ang kataasan at ang kababaan, Diyos.
ang dalangin po sa oras na ito ay, maalis po sa akin ang ugaling maikataasan, Panginoon. Ama, gusto ko pong magpasakop sa iyo. Ang kababaan, O Diyos, ay maisapamuhay ko. Maging bahagi po ito na aking buhay. Diyos, nais ko mabigyan kang karangalan, nais ko mabigyan kang kapurihan. Panginoon, wala po akong ninanais sa buhay ko, hindi ang mabigyan kang kasiyahan. Ama, tinatas ko po ang aking sambahayan mula po sa aking mga anak, O Diyos, sa aking manugang, sa aking mga apo. Diyos, pagpalain mo po ang bawat isa. Sa pagkakataon po ito, O Diyos, muli itinataas ko sa hindi ng pangalawagan. Ang mga kapatid po namin, mga kaibigan, mga kakilala, mga kamag-anakan na mayroon po mga suliranin, O Diyos, Panginoon, dalawin mo po sila, Ama. Lalong-lalo na sila, O Diyos, na nandoon na po sa bingit ng pagkakasala. Ama, dalawin mo po sila, Panginoon. Diyos, sagipin mo po sila, Diyos. Liwanagin mo po ang kanilang kaisipan, Panginoon, upang sila, O Diyos, ay muling makapagbalik loob sa iyo. Ama, ang kababaang loob, ang siyang itatak mo po sa bawat sa amin. At Panginoon, salamat po sa mararaming mga answered prayer na aming itinulog sa iyo, Panginoon. Diyos, lalong-lalo na po yung po mga kapatid po namin, mga kaibigan, mga kakilala na nanlamig na sa paglilingkod sa iyo. Sila na tumalikod na sa paglilingkod sa iyo. Sila na umalis na sa paglilingkod sa iyo. Diyos, salamat po na sila po, Ama, ay bumabalik upang ikaw ay paglingkuran. Ito po, O Diyos, ay tanda ng kababaang loob. Ang sumunod sa iyo, magbalik sa iyo, maglingkod sa iyo, purihin ka, sambahin ka. Salamat po, O Diyos, Ama, sa amin pong pansamantalang pag-iwalay. Ikaw pa rin po, O Diyos, ang siyang kikilos, gagabay, papatnubay sa amin. Ihatid mo po kami lagtas sa aming kanya-kanyang tahanan. Sila po, O Diyos, na nagbibiyahe. Panginoon, ang proteksyon mo ay maranasan mo. Maranasan po nila. Ilayo mo sa panganib, ilayo mo sa mga aksidente at sa mga disgrasya. Ihatid mo po sila sa kani-kanilang mga tahanan. Purihin ka, sambahin ka, dakilain ka sa pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus, sa presensya at kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen at amen. Amen. Okay. Ang oras po natin ay alas 5:54. Amen. Ang bilis po ng oras, ano? Okay. Okay. Ano po ba? Okay, announcement po. Dito po sa Tarlac, meron po tayong mga gawain dito sa Tarlac. Dito po sa may District 4 Cantarilla, dito po sa may San Manuel. Yung papuntang La Paz. San Manuel. CEMI San Manuel. Sa pangunguna po yan ni Pastor August Ronquillo. Tapos po dito po sa may bandang Herona po, CEMI Herona, doon po sa may Salapungan, Bagong Bayan, CEMI Herona. Sa panguna po yan ni Pastor Jeffrey Binson. At pagkatapos po doon po sa malayo-layo sa may Tuwao, Cagayan Valley, CEMI Tuwao, Barangay Akusilian, Cagayan Valley. Sa pangunguna naman po yan ni Pastor Ariel Castillo. Makipanambahan po kayo sa kanila. Samahan po ninyo sila sa kanilang pananambahan. Araw po ng linggo, alas 9 ng umaga. Tinitiyak ko po sa inyo, mararanasan ninyo ang presensya at kapangyarihan ng Diyos at kayo po ay mapapagpala sa mga salita na inyong maririnig na salita ng Diyos na dala ng kanyang mga lingkod. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa lahat po ng ating mga gagawin sa linggong darating na ito. Amen at amen. Thank you, Lord. Okay.